Hello po mga katambay! Muli po, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po, dito po sa ating tambayan, Makabayan mga katambay. Komento ni Kamanong. Ito po mga katambay, komentuhan po natin itong international band, yung banda na galing po ng Europa mga katambay. Ito po yung matatanda ng mga musician na taga Briton. Briton po ito mga katambay. At ito po may inamin po ito mga katambay na ito po napakatagal ng panahon pero inamin po itong banda na ito na nung magpunta po sila sa Pilipinas noong mga panahon na yon ay talagang sinabi nila kung sino po nag-supply sa kanila ng droga noong mga time na yon. Ito po, binunyag po ng dalawa pong ng mga sinasabing mga dati pong opisyalis ng ating gobyerno sa panguna po ni dating Secretary Jing Paras at si Kaado, mga katambay. Ito po, meron po silang pahayag tungkol po rito sa bandang Rolling Stone, mga katambay. Itong banda na taga-British o, sinasabing nag-supply sa kanila. Pakinggan po natin, mga katambay, at komentuhan po natin. Ito po sila, dating Secretary Jing Paras. Ito po. Galing sa Rolling Stone. Ito, basahin natin yung Rolling Stone, si Keith Richard. A very famous band. Keith Richards, remember son of an overthrow dictator from the Philippines in an interview with Enemy. Wow. Enemy is a magazine. Keith Richards' interview with Enemy magazine during their Steel Whale tour in 1990. So, as early as 1990 and before. Well, remember when we had this homecoming tour in England sometime in 1978 or 79. There was this young kid who is the son of a president of the Philippines. Sino ba bang ibang president of the Philippines na mayaman, nag-travel sa Liverpool, sa ibang parte ng England? He hung around with us for 2 months, riding with our tour, bus and plane, staying in hotels and acting like a roadie. He provided us kilos and kilos of cocaine. Wow. Expensive alcohol and other drugs for free to be with us. But then his father got wind of his partying ways with us, and one day he was forcibly taken by some government agents during our concert in Manchester and flown immediately back to his country. That was the last time we heard of him until we heard that his father was overthrown by a peaceful revolution in 86. Yung mga tao na walang kinalaman sa ating politika, disinterested party, nagsasalita. Hindi ka lang user, kundi supplier pa. Hindi lang cocaine, pagkain din, binibigay mo. Kaninong pera yun? Pera ng gobyerno. Hindi lang ngayon na nilulustay mo ang pera ng bayan by traveling, even then, mga kababayan, nung kanyang tatay ay nagdeklara ng martial law, ay naglulustay na ng pera. Binibigyan yung mga mayayaman na tulad ng Rolling Stone. Paring ano. Pakinggan natin ulit, si Nikki Cositing, who was there, who was a witness. Contemporary nila yan. Kaya na, mga kababayan, hindi na kailangan yung hearing na yan. Alam na ng taong bayan. Kaya, ang hinihikayat ni Paring Alo at marami pang taong bayan, para you will unite the country, once and for all, you will be able to retain and increase your trust rating, magpa-drug test po tayo, sir. Yung totoo. Yung totoong drug test, hindi yung antigen. Yung equivalent ng RT-PCR para malaman kung talaga ba wala ka talagang drug usage.
Yan po mga katambay, ano po, no? Amaze na malaman po sa isang dayuhan na kilalang-kilala po ito kahit po nung araw. Ito pong banda na ito. Hindi na nga po natin inabutan to mga katambay, itong mga kasikatan na ito. Dahil ito po ay panahon po ng 60s. Nabuo po itong bandang ito in 1962 o early 60 mga katambay. So ito po ay sa London. Ito pong grupo na ito, itong banda po ng tinatawag nilang Rolling Stone mga katambay. At ito po ay ilang beses na rin napunta noong mga panahon na yun sa bansang Pilipinas. At syempre, kasikatan po nung panahon na sila ay nasa London, mga katambay. Ito po sa pangunguna po na sinasabi po ni dating Secretary Jing Paras na si Keith Richards, ang kanilang vocalist, mga katambay. Ang vocalist po pala nila si Mick Jagger. Si Mick Jagger po ang kanilang vocalist at ang guitarist si Keith Richards at ang kanilang multi-instrumental si Brian Jones at bassist Bill Wyman and the drummer si Charlie Watts. Ito po mga katambay, talagang nakakabigla, parang nakakagulat na lumalabas po itong mga ganitong issue sa Pangulong Marcos, mga katambay, dito po sa ating Pangulo. Ito po mga involvement niya kahit po nung kabataan pa niya. Talagang napakarami pong, kahit na hindi po sila political na talaga involved sa Pilipinas. Pero, yung mga pahayag ng ganito po, lumalabas po, mga katambay. At malaking pagpapasalamat din po na administrasyon, di po ba, mga katambay? Hindi po naging lumabas itong mga issue na ito nung kampanyahan. At hindi po ito natuklasan noong mga panahon na sinasabing nahawakan po ito nila dating Vice President Leni Robredo. Talagang napakahirap po itong, napakahirap po ito para sa kay Pangulong Marcos kung ito po lumabas lahat nung kampanyahan po na talagang ito po natuklasan at talagang nabusisi po nung panahon po ng kampanyahan, lalo-lalo po ang kalaban niya, talagang ang dating Vice President Leni Robredo. Talagang malaking problema po ng administrasyon po natin yon ngayon, lalo po ni Pangulong Marcos. Pero ngayon po, talagang sinasabi nga po ni dating Secretary Jing Paras at ni Kaado na talagang kabataan pa lang, nagsusupply na di umano ng droga ang Pangulong Marcos. At talagang naglulustay pa raw di umano ng mga pera ng bayan. Nagpapakain pa mga katambay kahit po nasa ibang bansa. Di umano ang dating Pangulong Marcos talagang magastos na di umano ang pamumuhay nung ang kanyang ama di umano ay presidente pa noong mga panahon na yon. Dahil alam naman po natin nung mababa sa pwesto early 80s na po yun, 1986 po, nung talagang sila po nawala na halos sa power ang dating Pangulong Marcos, di ba? Nagkaroon ng EDSA Revolution. Kauna-unahan sa ating bansa, yung EDSA Revolution, di ba? 1986. Kaya po, ito po, nakakapatong-patong na. Kaya nga po sinasabi ni dating Secretary Jing Paras na hindi na dapat, daanin pa kung ano-anong hearing na nagkakaroon pa ng pagtatakip at sinasabing pagtatanggol di umano ng mga kaalyado ng Pangulo, daanin na lang po di umano. Dito po, daanin na lang daw po mga katambay sa tamang, procedure ng drug test. Lagi nga sinasabi ng mga kababayan natin na dapat po, talagang tuldukan na ng Pangulong Marcos ang sinasabing issue niya. Lalo po ito, international ban, talagang masikat po ito, mga talaga senior citizen na ito mga tambay. At baka nga dito sa grupo na ito, meron na rin mga pinagpahinga mga tambay dahil mga may edad na po ito. Kung sa panahon ngayon, di ba? Kung sila po yung nag-umpisa ng 1960, ngayon 2024 na mga tambay, papunta ng 2025. Kaya ito pong Rolling Stone na ito, talagang nakadetalye at talagang pumutok po sa social media at yung nalaman at nakuha ng dating Secretary Jing Paras, yung statement po nitong inilabas ng kahit matagal na. Medyo matagal na siguro po itong statement po ito ng Rolling Stone about po dito sa sinasabi
na talagang anak ng dating presidente na talagang naging di umano isang dictator at nawala at first time, nawala sa pwesto ng sinasabing magkaroon ng people power, di po ba? Kaya matagal na po statement po ito sa tingin po ni Kamanong. Matagal na, kaya lang naitago, na ilihim at ngayon lang lumabas halos at talaga napag-usapan dahil nga po rito sa pumuputok na issue, dahil dito sa sinasabing PIDEA leak. Di po ba mga katambay? Kaya nabubuksan po at marami pong naglalakas loob, di umano, pati po mga banyaga, naglalabas na rin po mga statement na nakatago, nakabaon na sa baol, na hukay pa mga katambay. At pati po si dating Senadora Nikki Cositeng, meron po mga pahayag dyan dahil nakita niya rin daw po, di umano, sa mga nakaraang pahayag po ni dating Senadora Nikki Cositeng na nakita niya ng kanyang dalawang mata dahil nga siyempre nung mga kabataan, sila po halos ang magkakaedad mga katambay. Yung kanilang mga lifestyle na sinasabing mga gimmick-gimmick nung araw. Nakikita di umano ng dating Senadora Nikki Cositeng kung noong mga panahon na yon ay gumagamit na raw di umano ang ating Pangulong Marcos ng mga pinagbabawal na gamot. Ayon po kay dating Senadora Nikki Cositeng. At ito po, at nilabas na rin po ni dating Secretary Jing Paras na talagang hindi lang daw gumagamit ng droga, nagbebenta pa, supplier pa. Kaya napakabigat po nito mga tambay. Kung ito po ay may katotohanan, talagang hindi matatapos po mga tambay ang problema ng ating Commander-in-Chief. Kahit po talagang ibahin at talagang nilalayo ang issue dito po sa pagiging, nadidikit ang pangalan niya sa droga at nilalayo yung pilit ng ating gobyerno yung issue sa droga at kung saan-saan dinadala di umano ang issue na nahandyan po ang nagiging sinasabing pantakip daw di umano according po sa mga dating kaalyado ni Pangulong Marcos na nagsabi rin po. So si Attorney Glenn Chong at nahandyan din po sila Attorney Vic Rodriguez at dating sekretary rin po na si Trixie Cruz Angeles, si Attorney Trixie Cruz Angeles na talagang nagagamit lang daw po ang pangalan ng mga Duterte para po itwist o gawing pantakip dito po sa issue daw di umano din ng droga na nakakabit po sa pangalan ng Commander-in-Chief natin mga katambay. Kaya po ito po, isa na naman pong matinding pahayag at talagang sinasabi ni dating Secretary Jing Paras. Kaya po mga katambay, kayo po, ano po sa tingin niyo mga katambay? May katotohanan po kaya itong mga statement na nilabas at galing dito sa grupong Rolling Stone na taga-Britain o taga-London mga katambay na pinahayag din po ngayon sa nakaraang araw sa talagang programa o YouTube channel ni dating Secretary Jing Paras at ni Kaado mga katambay. Ano po masasabi nyo? Pwede po nyong i-comment dito sa ating comment section at pag may pagkakataon po, basahin po natin sa susunod na vlog natin yung inyong mga comment. Ito po, magbasa po tayo. Nung nakaraang vlog po mga katambay, meron pong mga katambay natin ng nag-comment. Tingnan po natin yung mga comment po ng ating katambay. Ito po. Ito po tungkol sa ginagamit lang daw na administrasyon para mailis ang ang issue sa droga ng Pangulong Marcos. Ginagamit daw si dating Pangulong Duterte. Sabi naman itong ito, basahin po natin yung ilang komento po nila. Ito po, meron pong komento si Freddy Pastrana. Kahit ano ang gawin nila, siraan daw si dating Pangulong Duterte, di daw matitibag. Walang naniniwala sa kanila. Bumalik sa kanila ang karma. DDS lalo raw dumadami mga katambay. Ito naman, kay Ruth Torres naman po, puro haka-haka na yung mga sinasabi nila. Mga haka-haka na raw yung mga sinasabi po daw na administrasyon. At ito naman po, sinabi ni Neil Davilar Mino, pinaka-solusyon dyan, tablan ng hiya si PBBM at magkusa na siyang mag-resign. Wala talaga siyang abilidad maging leader ng bansa. At ito po, sinabi naman po ni user HC6RR3, hindi na normal ang pag-iisip
ng Pangulong Marcos, dapat na siyang bumaba sa pwesto. Yan po mga katambay, ang mga comment po natin o nakaraang vlog po natin. At kung kayo po, pwede po tayong mag-comment at babasahin po natin kung may pagkakataon po ang inyong lingkod, si Kamanong. Maraming salamat po sa mga nag-comment mga katambay. At muli po si Katambay Manong po, nagpapasalamat po muli sa nakagusto po ng ating napakalit na channel dito po sa YouTube at TikTok, ang Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po natin ni Kamanong. Muli po mga katambay, maraming salamat po. Ingatan nawa and happy weekends. Bye-bye!